Poco F8 Ultra at Poco F8 Pro. Launch na bukas, so kung balak mong bumili ng phone ngayon, I suggest na mag-antay-antay ka muna. Hindi pa naman to full review pero may mga teasers na sila pag-usapan natin. Una muna, sa F8 Ultra meron tayong 2.1 channel speakers tuned by Bose. Alam naman natin na kilala ang Bose sa mga audio products nila. So natural lang na mag-expect tayo ng magandang sound quality dito. Kukumpara ko sa ibang mga flagship phones sa full review. Naka Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset din to, so hindi na siya tulad ng dati na ang flagship phone ng Poco gumagamit ng last year's flagship chipset from Qualcomm. Simula nung magka-ultra phone sila, yung flagship chipset na rin talaga ang ginagamit para doon. At kung titignan natin yung Antutu benchmark score ng ibang mga flagships na nasubukan ko with this chip, may expect na kaagad natin yung more than 3 million na Antutu benchmark score or almost 4 million pa nga kung maganda yung optimizations nila. Meron din tayong dedicated Vision Boost D8 chipset para ma-enhance pa yung smoothness and graphics. Pwedeng umabot ng 120 FPS yung Genshin kapag in-enable natin yung super frame rate. Gamit din dito yung Light Fusion 950 sensor para sa main cam. Tapos meron na rin ditong 5x na periscope telephoto cam. Pagdating sa design, sobrang kakaiba nitong denim blue. Bagay na bagay din yung blue at silver na color combination. Naka metal frame. At sa F8 Pro, malakas pa rin kasi gamit naman dyan yung Snapdragon 8 Elite. Tuned by Bose din yung speakers kahit hindi 2.1 channel. Light Hunter 800 yung main sensor at may 60mm telephoto lens at malinis pa rin yung design overall. Battery capacity ng mga to ay 6,210 and 6,500 mAh. So, manalaking battery din kahit pa sa Ultra. At yun na lang muna para sa ngayon. Bukas pag-uusapan natin lahat. Maganda yung presyuhan ng early bird promo nila. So, abangan nyo yung review ko sa Poco F8 Ultra. At meron nga rin pala tayong Poco Pad X1 na giveaway, so browse nyo na lang din yung FB page ko para makasali.